ito ay isa ring panawagan at pagbibintang kung may konsensya pa na natitira sa bansang Pilipinas. Ang pagtahimik ng simbahan Katoliko, Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord, at malalaking simbahang sekta sa ating lipunan. Ang pagtahimik ng buong malalaking korporasyon ng media sa telebisyon, dyaryo at iba pa at radyo. Ang pagtahimik ng mga senador, ilan lang ang nagsasalita. Ang pagtahimik ng buong kongreso na hawak ng pinsan ni Marcos. Ang iwas pusoy na tindig ng Armed Forces of the Philippines as if they are not part of what is mandated by the Constitution to be the protector of the state and the people. Sila rin ngayon ay nakakasaksi kung gaano ginagahasa ang kalayaan at karapatan ng reliyosong mga tao at mga Pilipinong sibilyan sa Davao. Hindi tayo naniniwala na hindi nila ito nakikita. Ang pagtahimik ng mga general ng pulis na nagpapasahod sa kanila, hindi si Marcos, kundi ang sambayanang Pilipino. Tayo, tayo. Hindi si Marcos, hindi si Romualdez ang nagpapasahod sa kanila. Ultimo, bala, baril, armas, uniforme nila at mga botas nila nang galing sa pundo at pawis at dugo ng buwis ng mamamayan. Bakit hindi sila naninindigan sa nababaliw at kriminal na utos na ipinababa ni Marcos? Ang kanyang mga cabinet secretary, sina Gibo Teodoro, ang kanyang mga security officials, ang kanyang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, General Bronner. You don't have to intervene sa kabaliwan ng mga pulis at berdugong ito. You just tell the President, Sir, Mr. President, can we review? Hindi na po ito tama. Can we review? You don't have to tell the President to stop. Just tell him to review kung tama pa ito. You are the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. You should lead the AFP to protect the people. Yun po ang nagaganap ngayon. Kung hindi nila yun gagawin, mapupunta tayo sa panglima. Ano yung una? Panalangin, pagbubunyag, kaya tayo nandito, pagtutol ng mapayapa, pagsalig sa legal na proseso na pati ang korte ay kanila lang binabraso at sinasakmal ng mga tauhan ni Marcos, lalo na si Lucas Bersamin at si Lisa Araneta. Ano ang panglima? Ito yung sinabi ni Pastor na hindi ko makakalimutan bago sumiklab ang ganitong kaguluhan na udyok ng Estados Unidos. In times of difficulty, surrender everything to the will of the Father. Mukhang doon tayo papunta sa panglima. Ayaw ko nang manawagan na mag-armas, lumaban at magrevolusyon. Doon na po ako galing. Tinalikuran ko na po ang magpatayan sa kapwa Pilipino. Naranasan ko na po ang pait at hapdi at lupit ng digmaan. Ilang beses na po akong muntik mamatay nung nasa New People's Army ako. Subalit, nagtiwala kami, hindi lang ako, libo-libo kaming bumalik at yumakap sa kapayapaan, tinulungan ng gobyerno. Yes! Akala namin tuloy-tuloy na ang pagreforma ng gobyerno. Subalit, mukhang ito ang mensahe ng amang makapangyarihan at Diyos ng universe for the Filipino people to realize na kapag hindi tayo natuto sa karanasan na kasaysayan, mauulit ng mauulit ang mapapait na mga aral na ito. Exactly what happened now. Kasi tayo ay nagbigay ng pagtitiwala na makabalik ang anak ng diktador sa kapangyarihan, hoping that they will redeem themselves in the country. Pero nagkamali pala tayo. After all, it was not about the people. It was only about themselves. Yun ang mapait ngayon na nararanasan natin. At mapalad pa rin kayo kasi pinili kayo ng Ama upang tukawin ang konsyensya at moralidad ng buong bansang Pilipinas kung may natitira pa bang konsensya sa mga Pilipino. Kung hindi po ito tatalab sa kanila, babalik tayo sa number 5. Let the will of the Father prevail. At goodbye, Philippines, pupulutin tayo
sa lugmok na kalagayan kung hindi po mapupukaw ang konsensya ng taong bayan at hindi maninindigan ang mga vanguards of democracy like Armed Forces of the Philippines at mga matitinong opisyal ng gobyerno. Sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino, kayo po ang ahatol kung ang pagsasakripisyong ito ng mga kapwa Pilipino natin sa Kingdom of Jesus Christ ay hindi pa ba sapat upang manumbalik ang ulirap ng konsyensya natin na tayo ay tao at hindi tayo mga tao o isang bansa na nalugmok na ang konsensya. We have to sacrifice in order to revisit if there is still the remaining sense of moral uprightness sa mga tao. Nakikita nila ito, pero hindi natin sila naririnig na tumindig at tumutol. Pero ako'y naniniwala at yun ang naranasan ko nung ako'y nasa kilusang revolusyonaryo pa noon. Ang mamamayan kapag nagising at nagdesisyon, ang daluyong ng kanilang pagtindig, walang pwersang makakapigil. Even the armed forces of the Philippines, even the police, when the people and the sovereign will, upon guidance of the Almighty God, will awaken their conscience at bukawin ang alab ng kanilang damdamin na tayo'y mga Pilipino at tayo po ay may sense of humanity at may sense of moral uprightness. Walang makakapigil kapag yan ay naging desisyon ng taong bayan. Yan ang tinatawag natin God's miracles will always come in an unexpected way. Sana, we pray na darating yun nang hindi na mas malubha pa at malala ang sakripisyong nararanasan ninyo. Let's continue praying in solidarity. Everybody na nakakarinig dito ngayon, ang nakatrial dito ngayon ay buong sambayan ng Pilipino. Are we all losing our conscience? Hindi ba tao, hindi ba Pilipino ang mga taga-KOJC? Ito na kasalukuyang kaganapan ngayon. Nagkaroon na ng movement at hindi natin alam kung ano nang gagawin. Saan ito papasok na? Ngayon, ang pumapasok ay lumalapit na mga... Ito ay papunta sa labas, no? Ito ngayon ay papunta sa labas dito sa Emerald Gate. So hanggang sa kasalukuyan wala pang alam kung ano yung kanilang magiging next na hakbang, no? Patungkol dito sa kasalukuyan. Kapansin-pansin, merong mga nagdadala ng kalasag, merong tinatanggal yung kanilang mga helmet. Meron namang, di ko lang alam kung pasok na ito kasi hindi natin alam kung galing ba ito sila sa gate, no? Yung iba naka-formation pa rin sa harap ng KOJC Cathedral. Yan, KOJC Cathedral. Meron namang mga pasok. Pero mapapansin ninyo, dito sa kabilang gilid, kung saan usual silang, ayan, dito banda. So try natin kung makakasungin ba tayo. Yan yung usual nila na lugar. No? Diyan sila malingit na nagtatambay. Hindi ko lang alam kung ano yung kanilang magiging hakbang susunod ngayon. O kung ano ito, meron ba silang pagkahadlang, ano yung kanilang mga formation ngayon. Hindi natin alam kung ano yung kanilang next move ngayon. So, ito yung mga kasalukuyang ganap dito sa loob ng KOJC compound. Nagpapatuloy pa rin ang mga dalangin ng mga misyonaryo, mga members, mga workers, mga kaanib po ng the Kingdom of Jesus Christ. Tuloy-tuloy yung kanilang malakas na mga dalangin. Yung taga-staff naman, kanina nakasuot ng helmet sila, no? At nakasuot yung helmet, pero mapapansin mo, nagtanggal sila. No? Hindi ko lang alam saan ito pupunta. Yung ibang mga taga-staff naman, ayan sila naglalakad. Yung iba hindi na naka-helmet. Ano ba to? Pa-disperse na ba to sila? Tutuloy ba yung kanilang ano? Hindi natin alam kung anong kanilang susunod na hakbang sa kasalukuyan, mga kababayan. Pero ang mali na dito, taimtim pa rin na nananalangin hanggang sa kasalukuyan ang mga taga-KOJC, no? Mataas pa rin ang kanilang dalangin at pagpupuri
malakas pa rin ang mga dala. No? So, ulitin na natin sa ating mga kababayan, hindi natin kung saan papunta ang mga pulis na ito, kung tutuloy ba nila yung kanilang mga halugog. Kasi kanina pong umaga, ang impormasyon na natanggap natin, ay muli sila magsasagawa ng malawakan ng paghahalugog. Pero sa kasalukuyan, hindi pa natin alam. Sa mga speakers na naka-line up, please stay put lang. Marami pa po tayong pagkakataon na magsasalita. Pagbigyan po muna natin ang live monitoring ng mga kaganapan sa Davao KOJC compound upang tayo din po ay makapaghanda ng tamang response natin dito. At ito din po ang kailangan ng ating mga kapatiran na karamihan dito ay excited din na malaman kung ano ang mga pangyayari. So sa mga speakers, please bear with us. You will be given time. Po, ang may-ari ng KOJC compound, merong bawat isa, ang bawat isa po sa amin ay merong karapatang pantao. Karapatang pantao na nakasaad po sa konstitusyon natin. Isa po itong religious organization, ang KOJC. At malinaw na malinaw ang karapatan din po ng isang religious organization sa ilalim po ng ating konstitusyon. So mapapansin po natin ngayon, nagtanggal ng mga helmet yung mga taga-Special Action Force. No, i-zoom in ko lang ha. Ayan. So di natin alam kung ano ang kanilang next na hakbang. Di natin alam kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Ang malinaw lang dito sa ating mga nakikita yung mula sa formation lahat sila umalis. No? Ito, yung iba pang mga batch ng taga-Special Action Force, papaalis na rin sila dito sa compound kasi may gate din doon sa unahan. No? Kung susundan mo ito, kung susundan ninyo ito mga kababayan dito banda, diretso na yan sa Kingdom area, sa Kingdom Plaza. No? So, umalis na sila dito, nawala na yung kanilang usual formation at ang nakikita din doon kung saan sila usual na nagtatambay pwesto, nandoon sila. No? At nagpapatuloy pa rin itong dalangin ng lahat ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Kaisa tayo dahil wala tayong ibang hininga na mas makapangyarihan sa lahat ng ating makapangyarihang Ama. So kung mapapansin ninyo, nagsipulasan yung mga pulis, susunod na magiging hakbang nila sa kasalukuyan. So ngayon wala na tayong nakikita mga kababayan ng mga pulis na nakapaligid. No? And mga taga-CDM, mapapansin ninyo, sila ay papaalis na. Kasi ang direction na pakaliwa, papunta na po yan labas ng gate sa gate Emerald Gate. No? Meron pa rin ako pwesto dyan sa tapat ng JC Cathedral. Ng mga Special Action Force, pero kapansin-pansin na nagkakumpulan lang sila. Hindi lang sila naka-formation. Di natin alam kung ano ang susunod nito. Ginawa na malinaw lang sa side ng taga-KOJC na walang ibang ginawa sa kabila ng napabutan ng mga pulis sa kanilang mga formation ay ang taimtim at malakas na mga dalangin sa mga Panginoon
aking malakas na pagpili at mapagpapasalamat sa Kanya. Sila po ay papalabas ngayon. Sinalubog ng mga missionary at PLJ. News daw na in-announce na na-capture si Pastor. Can we confirm that? Dr. Rain, we cannot confirm yet, no? Kaya hinihintay pa rin po namin yung tugon ng aming lawyer, so hindi pa po namin yung masasagot. Okay. Alright. Okay, so nothing official at this point. So I was wondering if it is true. So what we're going to expect is for the PNP to get out of Yeah. KOJC. Correct. And Yeah. definitely, Dr. Rain, regardless, no, kung sumurrender man o nahuli nila, tuloy naman po ang ating laban dito. Kasi, again, no, lalo na yung sinisigaw po dun sa Liwasong Bonifacio, ay sisingilin po natin si Bongbong Marcos Jr. dahil ginamit niya ang PNP para po labanin ang lahat po ng karapatan ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi once again, hindi lamang po ito about kay Pastor, ito po ay about sa pagiging abusado ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Yes, of course, no. Hindi sinunod ang due process at saka yung rule of law. So, ano yung nakikita natin ngayon? Pinapasok na yung mga members ng KOJC sa cathedral? Yes po, kung pwede ipakita ulit, no? So, currently din po, yung lahat po ng mga miyembro, mga missionary po, na pumunta rin po sila sa cathedral ngayon at tuloy-tuloy po yung pananalangin at pagpapapuri po, Dr. Rain, tulad din kanina. So, kasi finally, napasok na po namin uling cathedral at sana nga completely, wala na pong pulis na makita doon po sa loob ng aming compound. Pero pag yung president mismo, ang may nilalapag na batas na inilalapas natin na nagde-demand tayo, nagko-cocaine ka ba? Or ano ba itong mga smuggling na ito? Hindi ginagamit ang batas sa kanya, di ba? Exempted sila. At saka yung mga malalapit na mga kaibigan nila, inaareglo nila, no? Sir Ibi. Well, I agree, no? And at the outset, sinabi ko na nga, no? This is already tantamount to hostage taking, no? Ilang beses ko na sinabi sa mga interview ko dito sa SMNI na ang gagawin ni Torre, yung ano nga nila, yung exit plan nga nila, is to take hostage all the members of KOJC, hoping, no, or forcing Pastor Kibuloy to come out and voluntarily surrender kahit na nga hindi pa exhausted yung lahat ng mga legal remedies na tinatrabaho ng kanyang legal counsel, no? At kung totoo man itong nangyayari na nag-surrender nga si Pastor Kibuloy at ang sabi-sabi ay doon sa ISAF nga, it means to say na wala talaga dyan si Pastor Kibuloy sa KOJC compound at failure talaga si Torre at ginawa lang talaga siyang instrumento, no? A blunt instrument of force para mapwersa nga na lumantad si Pastor Kibuloy. Oo, at Sir EB, no, abangan lang talaga natin yung confirmation, pero ang gusto rin nating puntuhan dito, wala nang karapatan. Simula pa naman, no, itong PNP na okupahan o kubkubin itong religious compound. At salamat naman dahil unti-unti na silang umaalis dyan. Kasi yung hinala din natin, no, Sir EB and Dr. Lorraine,
ang plan nila, dahil alam na hindi naman basta magsusurrender si Pastor, lalo na't may banta po ang kanyang buhay, kanila pong kukubin, no, yung kukunin itong mga tahanan po namin. So wala na silang dahilan kung anong heartbeat pa yan. Baka kasi, Sir Ibi, Doc Lorraine, alam mo naman, pag mga galawang hindi naman matino na to, itong galawang mga magnanakaw, galawang bangag, baka magbutas-butas na naman sila, maghukay-hukay na naman dyan sila sa aming compound. At saka tuloy pa rin naman yung mga kaso, no? In recognition of the rule of law. Baliktad na, tayo mga mamamayan ang pinapaalala sa kanila at tayo ang magpapaisa sa buhay natin yung batas na sila mismo, ang gobyerno mismo ang nagbabayadate. So tama naman yun, no? Hindi sabihin hindi naman tama yun. Ibig sabihin, responsibilidad natin yun. Ang ating, hindi tayo papayag na ang ating lipunan ay magiging uncivilized. Ibinabalik natin ang pagkasibilisado natin na tinanggal ni Bongbong Marcos. Napaka-uncivilized na ginawa ni Bongbong Marcos dito. Yes.